muli nating tinamnan ang ating area dito. Dati natin itong kalabasa na naitanim sa kasagsagan ng tag-init. At ngayon, binalikan natin tamnan ng kalabasa pa rin. No? So, dati, 2 piraso lang ang aking itinanim. Ngayon, 4 na piraso na bawat pagitan ay 3 meters. So 3 days na nang mailipat tanim natin ang kalabasang ito. At ngayon mag-apply tayo ng abono. Ang abono na ating i-apply, drenching, ay nilagyan natin ng sa 4 na 16 liters, 4 na timba, nilagyan natin ng 4 na 16-20 at 4 na lata ng sardinas at 1 lata na urea. So ito ang ating i-drenching dito sa ating tanim na kalabasa na ang kanyang edad mula nang mailipat tanim ay 3 araw bago mailipat tanim. At ito ay ating itinanim 10 days bago natin ipinunla. 10 days ating inilipat dito sa area, at 3 araw ay mag-apply tayo ng 16-20 at may halong urea, no? Maliit na urea lang ang aking ibibigay muna dito sa ating tanim na kalabasa. At update ko kayo mga ilang araw o ilang weeks kung ano ang magiging kahihinatnan sa ating tanim na kalabasa. So dati natin kalabasa, guys, sa katunayan mayroon pang mga mangilan-ngilan dito na hindi siya na patay sa kasagsagan ng tag-init, no? Mayroon pang mga bunga at medyo tinabunan ko kulang muna para hindi makita ng mga kapatid nating magnanakaw. Kaya tinabunan ko muna. At meron ding isa dito. Ito medyo malalaki. Medyo malaki siya. Siguro nasa mga 3 kilos na. At yan. At siguro hindi ko siya inispray ng pamatay damo dito para ang kanyang magiging mga bulaklak, mga lalaking bulaklak ay magagamit natin kung mamumulaklak na ang ating mga bagong tanim na kalabasa, para hindi sila mahihirapan sa kanilang pollination. So ito pa, mayroon pang isang bunga dito. Ayan. So pang ano natin yan, pang ulam natin yan. Kaya hindi muna natin siya pinatay, no? So mag-abono tayo ngayon, guys. Drenching lang para naman medyo bumulas din ang ating tanim na kalabasa. So maliit na area lang to. So yan ang aking patubig, no? So update ko kayo mga 2 weeks from now kung ano ang mangyayari sa ating tanim na kalabasa.